Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ito po ang kapalit ng pangako ni Mr. President Bongbong Marcos sa buong Pilipinas. May resulta na po. Hindi ko alam kung matutuwa po kayo sa mabalitaan nyo. Pero para sa mga pulangot na mga supporters nila at sa mga diehard nila, tuwang-tuwa. Kasi hindi naman daw totoo ang survey. Diba? Ayaw nilang maniwala sa survey. Pero kung survey ni Mr. President Bongbong Marcos na mataas ang percentage sa kanyang, na maraming Pilipino daw ang humahanga sa kanyang panunungkulan, ay paniwala agad sila. Tuwang-tuwa agad yung mga ulupong. Pero kung pag-usapan yung mga iba't ibang bagay, ayaw nilang maniwala. Kasi ipipilitan nila na magandang pamumuno ni Mr. President Bongbong Marcos. So ito nga mga ka-action, alamin ho nga natin kung ilang Pilipino na ba ang naghihirap ngayon? Kung ilang Pilipino na ba ang umiiyak ngayon sa pamumuno ni Mr. President Bongbong Marcos? Ito ba yung kapalit ng kanyang pangako na mag-unlad ang Pilipinas? O ito ba ay pagbagsak ng Pilipinas? Huwag na ho natin patagalin ang video, panoorin na ho natin mga ka-action. Lampas kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang sarili nilang mahirap. Ayon sa second quarter survey ng Okta Research, nasa 13.2 milyon na pamilya ang kinokonsidera ang sarili nilang mahirap. Mas mataas yan ng 1.9 milyon kumpara sa 11.3 milyon na bilang nitong Marso. Mas dumami raw ang mga pamilyang kinokonsidera ang sarili na mahirap sa Visayas at sa Mindanao. Karamihan sa kanila naniniwalang pareho pa rin ang estado ng kanilang buhay kumpara noong unang quarter ng taon. Git naman ng ilang responde, 20,000 piso ang kailangan nila kada buwan para hindi ituring ang sarili bilang isang mahirap. Aprobado na ng Senate panel ang panukalang batas na layong payagan ang diborsyo sa bansa. Sa ilalim ng panukala, kailangang maghain ng petisyon ng mag-asawa o sinuman para makabalik sa pagiging single at magkaroon ng karapatang makapagpakasal ulit. Kasama sa mga basihan para makapag-divorce ay ang 5 taong pagkakahiwalay, ang hindi pagdaan sa proseso sa korte, pati ang panggagahasa ng asawa bago ikasal o habang kasal. Maaari ring basihan ang pang-aabuso at hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Sa ilalim din ng panukala, dapat siguruhin ng gobyerno na mabilis at abot kaya ang pagproseso nito. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin at napakinggan na ho natin. Ilan ba yung naghihirap na Pilipino? 13.2 million. Halos 50% na sa pamumuno ni Mr. President Bongbong Marcos. Yan yung ipinagpalit niya sa mga pangako niya na bagong Pilipinas. Talagang nagbago nga ho ang Pilipinas, Mr. President. Pero hindi umunlad. Maraming umiiyak. Marami ang dumadaing sa inyo. Pero wala po kayong solusyon. Lalong-lalo na po sa Department of Agriculture. Hindi mo yan bibitawan. Alam ho natin kung ano ang dahilan. Kaya sa mga naghihirap, sabay-sabay ho tayo. Hindi po kayo nag-iisa, pati kami. So, good luck na lang ho sa atin. Matira na lang ang matibay dito sa mundong ito. Mismo dito sa Pilipinas nating sinilangan. Kung patuloy na mumuno o namamayagpag ang mga walang kwintang mga opisyal. Sa totoo lang. Ayan, may good news sa inyo. Yung mga gusto magpakasal na hiwalay daw 5 years, pwede na daw mag-divorce. Tuwang-tuwa naman kayo. Pwede na kayo ikasal. Di ba? Bago daw kayo ikasal, kung ginahasa yung boyfriend, girlfriend nyo, pwede kayo ikulong. Kahit nga ho mag-asawa, kung pipilitin nyo po na gamitin at ayaw na ayaw ng asawa nyo, pwede po kayong pailan ng kaso ng pamunggahasa. Kahit kinasal ho kayo, pwede magreklamo ang inyong partner.
Nasa batas po yan, ha? Baka sabihin nyo naman, nagmamagaling ako. Yan ay alam ko. O, good luck na lang sa ating bansang Pilipinas na sinilangan, ha? Sa mga naghihirap, huwag po kayo mag-alala. Kasama nyo po kami. At kasama nyo po kami na sanggain at banggain itong mga kasinungalingan dito sa social media. At patuloy ho kami na magboboses sa gobyerno para malaman nila na tayo ay nakabantay 24/7. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.